Okay, so yan nga po mga kaibigan 'no, sorry po 'no, bigla kasing may, tawag 'no. So yan nga mga kaibigan 'no, yung atin pong ang ating pong first topic ngayong umaga, umaga pa ba? Hapon na po pala 'no. So ang una pong topic natin mga kaibigan ay eto, yan. Eto pong sandali, ah, basa ko ba? Ito, yan, okay. DZRH News, yan. Nagtipon ang mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings AJK sa UP Diliman ngayong araw, April 22, para sabay-sabay na panoorin, no? Kahapon guys, no? Kahapon para sila po ay sabay-sabay nanonood, no? Ng desisyon ng International Criminal Court. So alam na natin to mga guys, di ba? Ang desisyon po ng International Court or ICC ay hindi po nila pinaboran, no? Ito pong pag-apila ng legal team ni dating Pangulong Duterte, no? At ang sabi po nga nila ay meron pa ring jurisdiction ang Pilipinas, no? Ang ICC dito sa crime against humanity ni Duterte. Kasi guys, no, umalis po tayo sa ICC, nag-withdraw po tayo 2019. So, ito po guys, yung jurisdiction ay doon sa mga taon na tayo ay member pa ng ICC, no? So umpisa po yan sa 2011, no, hanggang 2019. So ibig sabihin yung mga inimbestigahan po sa crime against humanity ni dating Pangulong Duterte ay pasok po doon po sa mga years na kung saan tayo po ay member pa ng ICC. Right? Yan. So ano po masasabi nyo mga kaibigan dyan po sa ating unang topic? Yan. Okay, basahin muna natin dito. Hello everyone dito. Good day sa lahat. Yan, good day daw po sa lahat sabi ni VMB Pretty Page. Hello Idol, good afternoon po sa lahat, no? Hello Lily X8C at saka si Efrinscape. Sherwin, panalo si attorney Lenny at Vico. Parehas malinis ang track records. Tapat. Yun, tapat magserbisyo sa bayan. Okay. At sabi naman ni Yoli the Warrior 8224, yan si Sabet Este Chabet Panggulo yan na babaero, no? Tapos si Yoli the Warrior 8224, mga binayaran mga yan, naghakot para kuno madami dyan na siguro binibigay mga lumalabas na milyones sa hearing, hay sa mga pasaway, no? So ayan nga mga kaibigan, no, ito pong mga pamilya na yan, no, ng mga biktima ng AJK. Syempre guys, no, sila po ay talagang gugustuhin po talaga nila na magtuloy-tuloy, no, itong kaso ni dating Pangulong Duterte diyan sa ICC. Kahit naman sino, halimbawa kayo po yung anak or kayo po yung na merong pamilya ng biktima, syempre gugustuhin niyo rin na magtuloy-tuloy itong kaso, no, ni dating Pangulong Duterte para po yung kanilang mga kamag-anak ay magkaroon po ng hustisya. Sabi ko nga guys, no, kahit na po si dating Pangulong Duterte ay mahatulan pa ng habang buhay na pagkabilanggo diyan sa ICC, ay hindi pa rin po ito sapat. Hindi pa rin po mababayaran ang lahat po ng kasalanan na ginawa niya. Lalo na ang mga kasalanan yun ay pagtsugi to 30,000 na pagtsugi sa mga kababayan natin. So hindi po kayang bayaran yung mga dugo na yan na nawala, yung mga buhay na yan na nawala, lalong-lalo na may mga bata dyan, 3 years old, 4, 5, 6, 7, mga dapat may mga ano pa yan, nag-aaral pa yan mga yan, tinutupad nila yung kanilang mga ambisyon sa buhay, baka someday meron diyang maging nurse, maging doctor, teacher, maging Pangulo ng Pilipinas, Vice President, Senador, or whatsoever. Pero so, yan mga guys, no? Anong masasabi nyo dyan sa ating unang topic? Please comment down your answer, no? Naka-data po tayo, kaya tuloy-tuloy pa rin tayo. Nawala na yung internet, pero naka-data, kaya tuloy-tuloy pa rin. Yan, so mga kaibigan, ano po ang masasabi nyo dyan sa ating unang topic na yan? At ang pangalawa po nating topic, guys, ay eto po. Yan. Ang pangalawa nating topic ay yan natin yan. Itong si dating Vice President Leni Robredo.
Yan po, nanawagan po si Naga City Mayor Leni Robredo na wakasan ang pag-iisip na isang tagapagligtas ang kailangang piliin sa halalan. Iginiit niya na mas dapat palakasin ang mga institusyon at ang bagong henerasyon ng mga leader. Kasunod ito ng kanyang pahayag na hindi siya tatakbo para sa anumang national position at sa halip ay tatakbo muli bilang alkalde ng Naga sa 2028. So, yan po mga kaibigan, no? Tama po si Attorney Leni Robredo, no, na wag po tayong maghahanap ng tagapagligtas or ng Messiah, no? Dahil guys, ang dapat po nating hanapin ay ito pong ekonomista na sinasabi nga po ng ating pangulo BBM na kung siya ay kung siya ay mag-iendorso, gusto po niya ay ekonomista na maibabangon po, no, yung ating bayan magmula nga po sa pagkakalugmok at itutuloy yung kanyang mga na simulan, no, ng mga programa. Bakit po ekonomista? Dahil tayo po ay nasa krisis, no? Tayo po ay nakakaranas ngayon ng pandaigdigang krisis. At kita niyo mga kaibigan, kung ang presidente natin ay kung hindi po siya ah, magaling sa economics, no, kung hindi po siya magaling sa economics mga kaibigan, ay malamang ano na nangyari sa atin, 'di ba? Pero dahil po ang ating presidente ay magaling po, no, sa pagpapatakbo ng ekonomiya, ay nagagawan po niya ng paraan ito pong krisis na nararanasan natin. Hindi po natin masyadong ramdam. Sa totoo lang guys, no, hindi po masyadong ramdam ng Pilipinas yung krisis na nangyari sa buong mundo. Although tumaas man po yung ating gasolina, yung diesel, pero kita nyo guys na may mga rollback nga eh. Ang tataas nga ng mga rollback eh. Kaya kita nyo yung presyo ng diesel, yung presyo ng gasolina ay hindi na ganun kalaki, no? Dahil may mga rollback, malalaking rollback. At saka andyan pa yung mga binibigay, no, diretso sa ating mga PUV drivers at mga tulong pinansyal, no, sa iba-ibang mga sektor at syempre mga libreng sakay at mga diskwento sa mga pagsakay natin, 'di ba? So, andiyan mga kaibigan ang tulong ng ating gobyerno. Eh, tama po ang sinasabi ni Attorney Leni Robredo, no, na huwag tayong maghanap, no, ng sabihin, ay ito si ano tagapagligtas. Lalong-lalo na kung yung sinasabi natin na makakapag-ayos ng ekonomiya ay wala namang kaalam-alam, no? At wala naman talagang alam at talaga namang masasabi nating ang gusto lang gawin ay self-interest, no, at interest ng kanyang pamilya. So alam na natin yan, no, Vice President Sara Duterte, na ang gusto lang po niyang mangyari ay maisalba ang kanyang pamilya, ang kanyang ano, at siyempre, no, makabalik talaga sa pwesto kasi marami silang kaso. No? Yun po mga kaibigan. No? So piliin po natin yung tatakbo, yung ihahalal natin ay yung talagang makikita natin na maayos niya, no? Or kung hindi man totally na mabago or talagang maayos, ay maituloy-tuloy lang niya, no? Yung ginagawa ng ating Pangulo ng pag-aayos. Kasi guys, no, sa ginawa ng ating Pangulo ngayon, ang dami niyang inayos eh. So kailangan na lang po ng susunod na presidente ay ituloy, no? Ituloy-tuloy itong mga ginagawa ng ating Pangulo. Kasi guys, no, ang Pangulo po natin ang nag-ayos ng lahat ng mga nasira na ginawa po ni dating Pangulong Duterte. Alam naman natin, 'di ba? Ekonomiya natin bumagsak dahil sa ginawa ni Duterte. Krimen, grabe mga kaibigan. Andiyan ang AJK, andiyan na yung mga pogo scamming, andiyan na yung mga um, torturing, kidnapping, mga isabong, mga nawawalang sabungero, pinagchuchugi. Grabe lahat ng klaseng krimen, no? Ay talagang nangyari sa panahon ni dating Pangulong Duterte. At lahat yan talagang nilinis ng ating Pangulo. Yung laban kontra droga, na hindi naman talaga nilabanan ang droga, kundi inano lang, yung nilabanan lang at ineliminate nila yung kanilang mga kalaban
para lumakas naman ang kanilang negosyo. Ganun lang ang nangyari no sa panahon ni dating Pangulong Duterte. So lahat yan guys ay inayos po ng ating Pangulo. At yung itong iniwan ni Duterte na napakalaking utang. Oh, ang Pangulo natin nagbabayad palagi, no? Napakalaki na po ng nabayad ng ating Pangulo. Pero malaki pa rin talaga ang utang kasi ang laki po ng interest no ng pagkakautang ni dating Pangulong Duterte. Na sabi nga mga kaibigan, ang utang ni dating Pangulong Duterte ay kung bibilangin mo magmula yan kay Quezon hanggang sa kanya. Ganyan po kalaki, no? Ang utang ni dating Pangulong Duterte. Pinalubog po niya talaga ang Pilipinas. Sa totoo lang po, no? So, ayun nga po ang sabi po ni Leni Robredo, ni Attorney Leni Robredo, kasunod ito ng kanyang pahayag, no, na hindi siya tatakbo para sa anumang posisyon sa national. Sa halip ay tatakbo siya muli sa pagiging mayor ng Naga. So para sa akin mga kaibigan, no, malayo pa naman po ang 2028 at pwede pa pong magbago ang isip ni Attorney Leni Robredo, no? Kasi para po sa akin mga kaibigan, kung talagang wala na po, kung talagang wala po talagang itutulak no ang ating pangulo para talagang tumakbo ay wala na po tayong magagawa no kundi siguro kahit dito sa part na lang no ng mga ibang ibang partido, no? Mga kaibigan, okay na rin sa akin si Leni Robredo. Pero kung merong lalaki, kasi ako mga kaibigan, gusto ko talaga lalaki ang maging pangulo ng Pilipinas. Kung may lalaki, lalaki talaga, no? The head of the family, siya dapat talaga ang mag-lead sa ating bansa, lalaki. Iba po kasi talaga kapag ang presidente po ay lalaki, no? Anyway, ang lalaki po ang unang ginawa ng Diyos, hindi po babae, no? At sa Bible po, ang sinasabi nga, ang palagi pong nangunguna ay ang lalaki, no? So gusto ko ang presidente natin lalaki. Pero kung wala talaga, okay na po ako kay Leni Robredo. Kaysa naman kay Sara Duterte. Right? Yan. So ano masasabi niyo guys diyan sa ating topic? Paki-comment nga ang inyong sagot, no? Please comment down your thoughts. Yan. Charity De Jesus, correct po. Yan. Inday Sayad, takbo na with billion drug money. Yan. Nga no? Yan, si Inday Sayad. Trillanes for president. Totoong Pilipino siya. Makabayan, di maka-China. Si Trillanes, okay din siya eh. Magaling, matalino, matapang, hindi kurakot. Pero ang problema kasi kay Trillanes, hindi pa kasi talaga siya hinog, no? Sa Caloocan nga, di ba, tumakbo nga siya sa Caloocan sa pagka-mayor, hindi nga siya nanalo. So, hindi pa po talaga siya hinog para tumakbo sa pagiging presidente. Siguro po pwede muna siya vice president, no? Vice president muna, hindi presidente. Kasi kapag yung pag-presidente, ibang level na yun, eh, talagang ano na yun, kailangan malaki ang boto mo, no? So, palagay ko, hindi pa talaga po pwede si Trillanes. Pero kung sasabihin natin sa talino, matalino si Trillanes, ha? Cum laude yan. Kung sasabihin natin sa kanyang galing, magaling yan. Kung sasabihin natin na sa korupsyon, lumalaban yan sa korupsyon, di ba? So, para sa akin, pwede siya, no? Kaso ang problema, hindi pa siya hinog. Hindi pa siya mapapanalo, no? Hindi pa siya mananalo. So siguro kailangan muna niyang magpalakas pa sa mga tao, no? Yan. Senador na lang muna, magsenador na lang muna siya ulit. Or hindi naman kaya ay kapag may naupo na presidente, bagong presidente ay ilagay na lang siya sa kahit sa DILG, no? Or yung mga ganyan, no? Ilagay na muna siya sa ibang mga posisyon. Ako naman, brown out, init. Ano ba naman? Okay. So, init po. Yan. So, ano masasabi nyo guys dyan sa ano natin na yan? At susunod po nating topic, mga kaibigan, ay eto. Yan. Okay. So, ito po ang susunod nating topic, mga kaibigan, no? Jurisdiction ng ICC. So, ayon nga po sa ICC, may jurisdiction sila basta
Basta may sakop na krimen na ginawa sa teritoryo ng Pilipinas o ng isang Pilipino at ginawa ito sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas sa Rome Statute, no? So yan po ang sinasabi ko, no? Oo nga po, no? Salamat Chris, no? Bibilisan na natin yung topic natin. Ay, salamat sa Diyos. Ay, thank you Lord. At ako talaga dito, pawis na. Ay, salamat. Yan, nakaano na yung aking hangin, no? Aking electric fan. Mariosep. Yan. So, ayan na nga guys, no? Mabuti na nga lang at may data ako, no? Kaya kahit nawala yung wifi, at least naka-data ako, hindi ako nawala, no? So, yan yung wifi, nag-ano pa lang siya, nag-start pa lang siya. So, ang sabi dito mga kaibigan, no? Katulad ng sinabi ko kanina, doon sa mga taon na tayo ay kasapi pa, no, sa Rome Statute, yan, diyan may jurisdiction ng ICC. At yan nga yung mga taong 2011 to 2019. Kaya itong sinasabi ng mga alipores, no, ng mga Duterte, yan sina Kaufman, na wala daw jurisdiction, ay paulit-ulit na lang mga kaibigan. Ini-insist nila na walang jurisdiction. Pero kahit sila mismo alam nila na may jurisdiction, no? Gusto lang nilang i-insist dahil gusto lang nila na hindi matuloy itong kaso ni Duterte. Sa taas, didikit pa rin ang jurisdiction nila para sa krimeng ito kahit tumiwalag na ang Pilipinas sa Rome Statute. No? So yan po mga kaibigan. Halimbawa, kung may sakop na krimen na ginawa noong December 31, 2009, may jurisdiction ba ang ICC na imbestigahan at hatulan ng isang tao ngayong 2026 kung kailan hindi nakasapi ang Pilipinas sa Rome Statute? Natural wala na, no? Kung ginawa ito itong December 31, 2026, natural wala na. Wala nang jurisdiction ng Rome Statute, no? Okay. So, tanong pa dito, kung may sakop na krimen na ginawa noong August 16, 2017, may jurisdiction ba ang ICC na imbestigahan at hatulan ng isang tao ngayong 2026 kung kailan hindi nakasapi ang Pilipinas sa Rome Statute? Natural meron. Kasi noong 2017 ng August, tayo ay kasapi pa ng Rome Statute. So, meron talagang jurisdiction, di ba? Isa pang tanong, kung may sakop na krimen na ginawa noong July 1, 2020, may jurisdiction pa ba ang ICC na imbestigahan at hatulan ng isang tao ngayong 2026 kung kailan hindi nakasapi ang Pilipinas sa Rome Statute? Natural, wala. Kasi noong 2020 ay hindi na tayo kasapi ng Rome Statute. Tumiwalag na tayo sa ICC. Kaya ibig sabihin, wala na. Wala nang jurisdiction ng ICC sa atin, no? Yun po mga kaibigan, ang sinasabi din ng Korte Suprema. Noon pa, noong 2021 pa, naglabas po ng pahayag noon ang Korte Suprema na ang ICC ay merong jurisdiction sa mga kaso ni dating Pangulong Duterte magmula noong 2011 hanggang 2019. Right? Oh. So mga DDS common sense lang, wag masyadong tangahan, 'di ba? Masyado yung tinatangahan eh. Yan. Kakulango.
Mangga Troll Farm, Mangga